Nag-uumpisa na namang dumalas ang pagpatak ng ulan. Mistulang sagot ito sa dasal nating mga Pilipino, lalo na yung mga kababayan nating umaasa sa dilig mula sa kalangitan. Ngunit kasabay ng saya ay ang kaba na baka ang mga susunod na pagbagsak ng mumunting mga patak ay buhos naman ng tubig na magdadala ng unos at baha sa ating bayan. Kailangan nating maghanda. Sa paghahandang ito, inaasahan natin ang anunsyo ng mga eksperto mula sa ahensya ng gobyerno, mula sa mga kawani ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sa kanilang kagalingan nakasalalay ang pagtukoy kung ang panahong iiral ay delubyo ang hatid o biyaya sa atin. Subalit nitong mga nakaraang araw, napabalita na ilan na naman sa kanilang mga tauhan ang nag-alsabalutan upang maghanap ng mas magandang kinabukasan. Narito ang mga katanungan. Ano ba talaga ang dahilan? Hindi nga ba sila nasasahuran ng naaayon sa kanilang kakayanan? Paano mapupunan ang galing, karanasan at talino ng mga lumisan? Sila ba ay kawalan o sasapat naman ang mga natitira pa sa kawanihan dahil mas marami na ngayon ang mga instrumentong kanilang napagkukunan ng impormasyon tungkol sa pagsusuri ng panahon? Yaman din lamang na nabanggit na ang mga kagamitan. Ano pa ba ang kanilang mga kailangan? Sa mababang kapulungan ng Kongreso, naaprubahan na sa ikatlong pagbasa ang House Bill No. 4397 o ang Modernization Bill ng PAGASA, habang nananatili naman itong nakabinbin sa Science and Technology Committee ng Senado. Dahil sa panukala, magiging mas maayos daw ang sistema sa ahensya. Ibig sabihin, dahil dito ay mas maganda ang maaasahan nating serbisyo mula sa kanila. Bagay na kinakailangan natin sa kasalukuyang panahon. Ngunit kung pagbabasihan ang kalendaryo ng Kongreso at sa dami ng mga ginagawa nito, hindi nakapagtataka na magtatagal pa bago matapos ang proseso. Kaya naman ang tanong ng ilan, ang PAGASA Modernization Bill ba ay maihahalin tulad sa patak ng mga ulan na nagbibigay ng ngiti sa ating mga magsasaka? O isang panukalang batas na magpapaasa lamang na bukas makalawa, hindi nakakailanganing lumisan pa ng mga bihasang kawani ng PAGASA? Ayun na nga po, ang House Bill 4397. PAGASA ba o paasa lang? Umpisa na po natin ang ating talakayan kasama ang ating panauhin na ipapakilala ni Tito Joe. With us this evening, Professor George is the president of the Philippine Weathermen's Employees Association. Kilala na siya. Dati siyang PR practitioner. Walang iba kundi si Mr. Ramon Agustin. Magandang gabi po, Mr. Agustin. Good evening, Jocas and Attorney George. Yes, sir. Welcome to Political Watch. Thank you. Of course, Prof. George, ano? Baka in a while, baka may makapanayam tayo sa telepono, no? Ng mga miyembro ng Kamara de Representante na nag-sponsor ng panukalang batas to modernize the PAGASA. Atin po silang sinubukan na maimbitahan. Dito? At, siyempre may mga ano daw po sila, may mga appointments. Tsaka Webes ngayon, Prof. George. Surely, itong ating pong guest will educate us sa lahat po ng aspeto at pangyayari dyan sa PAGASA. Sir Mon, yes. more or less po sa kasalukuyan ngayon, ilan po ba ang kawani talaga ng PAGASA? Sa aming warm bodies ngayon, meron kaming more than 800. Apo. Previously, before... That's nationwide, ah? Nationwide yan. Before the nationalization, ay more than 1,000 po kami because of streamlining in the government. Yes, Noong 2007, ay we were trimmed down to 800. 800 na lang. So, ang isa po sa issue na napabalita recently na medyo mainit, ay yung hazard pay na naipangako sa inyo dapat as early as January natanggap nyo na. Ngayon sana ay sabi July daw po matatanggap, ngunit yung pinakahuling balita ay mga bandang December naman daw po this year. Ano po ba ang tunay na mukha nitong hazard pay na ito para sa mga empleyado ng PAGASA? Itong hazard pay lamang po ang hindi pa po namin natatanggap out of the 3 Magna Carta benefits. And to name the 3 benefits, meron po kami longevity pay, ang subsistence allowance, and of course ito pong hazard pay. Yes, sir. Yung pong dalawa ay naibibigay po naman
since January. At regular, monthly yan, monthly. Monthly. On a monthly Kasi basis. meron pong pondong 39 million. Ang 39 million ay sapat lamang po hanggang June for the two benefits. Okay. Ito pong hazard pay ay wala pa po. That is why nag-request po kami sa DBM para maka-access kami doon sa tinatawag na Personal Mutual Benefit Fund na Correct. pinondoan po ng pamahalaan. Ito po ay benepisyo para sa lahat ng science and technology workers under the DOST po. In other words, kahit hindi siya nga naisama specifically sa Appropriations Act for 2014, yung I'm referring to the hazard pay, no? Yes. Merong pondo na pwedeng pagkukunan ito. Yes, special Bakit fund. hindi pa ito nakaspecify sa ating Appropriations Act for 2014? Kasi po ito po ay special fund lamang. But sa next year, sa 2015, definitely according to them, they promised us na isasama na po sa GAA o sa General Appropriations Act all the benefits under the DOST. Ngayon- For the meantime, Okay. Correct. sa MPBF po muna So pinondohan. why the delay? Why is it taking them so long? Ano ba ang problema nila? Kung meron namang pondo pala na pagkukunan, why not release it right away? Nag-submit po kami ng dokumento para sa maka-access nga po kami as early as February. However, meron pong pagsusuri dyan na ginagawa ng DBM. Benefit of the doubt, baka ngayon po malapit na po ang mga hearing sa ating mga ahensya ng pamahalaan. They might be busy. Anyway, kaso nga lang, ang aming contention is February pa lang nag-request na Nag-request kami. na kayo. So bakit hanggang And so by now, siguro naman sa ganung katagal ay pwede na kaming maka-access. yung Are House all Bill, employees of Pag-asa entitled to hazard pay? Yes, all regular employees. Ang Regardless of where you are stationed, wherever you are stationed. ganito po 'yon. Ang bawat empleyado po ay entitled sa 15% of the basic salary. Meron po hazard pay. Sa hazard pay po. Meron pong nakakatanggap naman 30% which who are directly exposed to hazard risk. Yes, sir. Kaya hindi po pantay. Merong more than 100 po nakakatanggap ng 30% and the rest, around 700 plus, ay 15% po. Sir, itong House Bill 4397, which is yung tinatawag nilang baka sakali nga, Pag-asa Modernization, yung po bang Employees Association na kayo pinumumunuan niyo po, kahit paano po nakonsulta kayo dito at kayo po ba may participation sa Draft. paglinang nitong panukalang batas na ito? Meron pong consultation within the office sa amin po sa Pag-asa. Yes, sir. Nakapag-input kami ng konting information Yes, sir. and panukala upang mapagbuti po ang nasabing batas. Pero in the main, who came up with this bill? Sino talaga ang nag-craft, ang gumawa? Yung Kongreso with the help of the matataas na opisyal na Pag-asa, sila po nag-craft ng proposal upang may sabatas po ang modernization bill ng Pag-asa. Kanina, nabanggit mo na mga 800 na lang kayo nationwide, Yes. na mga empleyado. Yes, Kajokas. Out of this 800, ilan ba dito ang mga specialists? Yung mga weather forecasters, hydrologists, meteorologists, etc. Yes, sa mga technical people po namin, mga meteorologists, about more than 100 out of 800. However, yung pong 100 meteorologists na yan, mga technical people, are deployed in different branches of Pag-asa. Pag-asa. All over the Merong- country All over the country, sa field station, sa research po, sa hydrology, they are scattered po doon. Tulad po ng isang kumuha ng medisina yan Yes, sir. Merong kanyang specialization. Pwede kang maging neurosurgeon, cardiologist, ganun din po sa Pag-asa. Yung forecaster po, 16. 16. 16 po ang forecaster sa operation sa forecasting center. 16 lang. 16 lamang po. That's nationwide. Dito lang yan. Dito lang po sa Sa Weather main Forecasting Center. office. Sa main office lang po. And of the 16, 30 na lamang po ang natitira dahil yung 3 are under training, under scholarship. Out of the 16, 1-6. Yes. Sir, Ang tatlo, Bali 30 na lang ngayon. parang under scholarship pa. Scholarship sa Korea po, nagpapakadalubasa. Ayun. And yung 2 more ay na-assign sa isang office under the branch naman Okay. with a special project. Kaya 11 ang natitira na lang. ang natitira technically as forecasters who are involved
sa forecasting and warning. Sir Mon, kayo ay 34 years na po na nasa serbisyo. Talaga Sa namang, service, hindi sa po ang ganun edad ko. 34 years. Sa serbisyo, ganun kahaba. Ano po? Opo. How serious na po kasalukuyan ang brain drain dyan sa Pag-asa? Medyo alam niyo po, ito pong pag-alis ng aming kasama, nag-start po ito mga 90s pa. Although pa isa-isa, sporadic ba? For the 10-year period, dito po medyo lumalaki na ang bilang. Ilan? For the 10-year period? For the 10-year period po, 25. Ang umalis? Ang nag-resign? umalis. Okay. Ang trend po, pa isa-isa lang. Apo. Pero ngayon, itong nangyari for this year, 2014, it's very sad to say, sabihin ko, bultuhan na yan. Bultuhan na, oo. Bultuhan na kasi probably 4 because someone is leaving next week. Nabalita rin po namin yun. Yes, so hindi tulad po nung pa isa-isa lang. And we worry dahil dati ang kinukuha mga weather observer or ordinary forecaster lang. This time talaga. Pero ngayon, if you may remember last year, ultimong administrator po namin ang umalis. Yes. Pero hindi as a forecaster doon. Nag-establish ng isang university ng isang kurso sa meteorology and he was hired as the pioneer professor. But why the Filipino forecasters? Can you describe to us bakit ba kung ako ay nasa isang universidad sa abroad o isang bakit kukunin yung weatherman ng Pag-asa? And gaano kalaki ang sahod as compared to what they used to be receiving here? Ako magkahalong aking pananaw. Yes, sir. Nalulungkot, nasisiyahan. Nalulungkot dahil umalis yung kasamahan ko. Nasisiyahan naman ako dahil ito po yung nagpapatunay na magagaling po ang meteorologist natin sa Pag-asa. Sila po ay balitang-balita sa ibang bansa. That is why ang number 1 market po ng Pag-asa sa Middle East, yes, sir. even Australia, even as far as Congo in Africa, Nakakarating tayo. because of the skills and talent ng ating mga Filipino meteorologists. Ganon kagagaling. Because other than the fact siguro na mga magagaling sila, we happen to be in harm's way always. Yes, kasi nadadaanan tayo palagi ng mga... Absolutely ka, George. Kasi ito pong Pilipinas ay nagsisilbing laboratory ng bagyo. Dito lamang po merong 20 to 21 average na bagyo Bawat na taon. pumapasok within the Philippine area of responsibility. Yes, sir. Before, many of them have been reported na andun na sa Qatar. Qatar is in the Middle East. Yes. Mukhang wala naman yata mga bagyo doon. Pero bakit nangangailangan sila ng mga weather forecasters na galing sa ating bansa? Ano naman ba ang, kung ako lang siguro, ang pagkakaalam ko lang, mga sunstorms lang Yes, siguro. yun po ang kanilang phenomena nun. But remember ka, George, na dito po sa Dubai ay according to our information, nagsisimula doon po, wala pong ulan, walang bagyo. Pero nagsisimula na po silang gumawa ng drainage system. They are expecting rains because alam niyo na kung ano po yon. Climate change. Climate change. We are anticipating na darating na ang epekto ng climate Sir, change. yung 4397 na House Bill, with all honesty, kayo po, kinukonsider ko na kayo expert when it comes to Pag-asa. Do you honestly believe na mapipigilan natin itong brain drain natin ito? And will this really improve, at least or morally boost yung ano ng mga kawani natin dyan, at the same time talagang will it really modernize Pag-asa? Yes, kasi kami po naniniwala, kami po sa aming hanay din, meron po kaming advocacy kasi nang pumasok po kami rito, naabutan namin kung gaano kalunos-lunos ang lagay ng Pag-asa. Yes, wala pa tayong mga ekwipo. The only modern equipment na inabutan ko noon ay typewriter lamang. Nung panahong yun? Nung panahong yun. Yes, sir. And meron tayong mga instrumento, yung mga basic instruments po sa weather parameter. Pero wala pa ng mga satellite, wala pang mga Doppler radar, mga supercomputer. Yes, sir. Ngayon po meron na, kami po ay natutuwa at yung pong aming pangarap na ma-modernize, hindi lamang po kami doon sa material benefits. Nasisiyahan, kundi po doon sa pag-angat ng serbisyo. Yung facilities pati. Yes. Kasi meron po kaming adikain na umangat, iangat po namin ang antas ng serbisyo ng Pag-asa. Ano pa ba ang mga equipment? Nakulang, Lalo na mga mamahalin na mga equipment na wala pa ngayon na kailangan ninyo, kailangan ng Pag-asa? Simula ng 2010, unti-unti na po nagkakaroon na acquisition ng modern state-of-the-art facilities.
nandyan po ang radar, mga supercomputers, and even satellite receiving station, nandyan na po. Even doon po sa mga airport, major airports natin, ay equipped na po para maging safe ang air transportation sa ating bansa. AWOS, WAPS, nandiyan na po lahat. Nandiyan na lahat. So ano pa ang kailangan? Dahil meron pa tayong Papadadamihin na lang. pending pa, hindi pa na-aprobahan na modernization bill. Ano pa ang mga kailangan bilhin? Alam niyo po, modern technology is fast changing. Kaya kailangan i-sustain po natin every now and then. Very rapid po ang pagbabago ng ating teknolohiya. Kaya kailangan po modernization to sustain. To sustain po ang pagpamodernize nito. You mentioned kanina, of course, may mga satellite receivers na tayo and all that. Meron ba tayong sariling weather satellite or bumibili pa tayo sa ibang mga nagpo-provide ng serbisyo tulad yan? Kumukuha po tayo ng serbisyo from the other satellite. So we pay for that? Yes. And how expensive is it? No, it's minimal kasi may cooperation po ang mga bawat bansa. May mga agreements yan. Meron po tayo sa China, kaibigan natin China. Yes, sir. Nagsusubscribe po tayo sa kanilang satellite. So we don't need to have our own satellite dahil napaka-expensive niyan. Iyon ang Sana. dreaming. Sana po magkaroon ng sariling satellite ang Pilipinas. That is one dream na gusto nating ma-realize in the future. Bakit kailangan natin when we can access it practically for a minimal fee sa ibang bansa from other countries? Why do we need to have our own satellite na alam naman natin napakamahal? It will only mean na talagang we are fully established. At saka capable na tayo. Pero Sir Mon, kanina po nabanggit nyo, lalabing isa lang na talaga ang ating po mga weather forecasters. Kasi nga, yung iba, yung tatlo, practically, ginamit siya. But ideally, ilan ba talaga more or less dito sa ating central office ang dapat na forecast? Sa Weather Forecasting Center, dyan po tinatawag nating war room eh. Pagka may bagyo, may mga extreme weather events, 16 po dapat sa isang 24-hour shift. 16 ang ideal. Ayun. Per every how many hour na shift? 24-hour po yun. 16 meteorologists. 16, para maging efficient po. And therefore, after that 24-hour period, they will have to rest, di ba? Yes, yung iba may day off naman, nagkakaroon ng day off, they have to rest. So, ilan pa ang kailangan? Dahil, lalo na ngayon, 11 na yun nandyan. So, how many more meteorologists do we need para ika nga maging ideal yung Hindi, ganito naman po ang ginagawa namin. Yung mga meteorologists po namin, yung mga forecasting natin nakasan pagka merong extreme weather events po, nag-extend po ng oras, even staying for 24 hours, 36 hours. Yung iba doon na po namamahay eh. And yung isa pa po, lahat po from the administrator down ay tulong-tulong po, nagpupuntahan po doon. Kasi yun pong aming mga matataas na opisyal ay mayroon pong karanasan, sapat na karanasan because of their length of service sa Pag-asa. Kahit hindi po sila happy ng forecasting, yung knowledge nandun pa rin po. Ang source ba talaga lang po na eskwelahan ang UP, especially when it comes to meteorology? Actually, yung UP po hindi nag-offer ng BS Meteorology. Postgraduate po, masteral and even doctoral degrees. Sa pagpasok mo ba bilang forecaster, sir, not necessarily pwede ka namang hindiin yung course mo, pwedeng iba muna? Yes. Actually, yung mga BS degree graduates, yung mga aming mga meteorologists eh. When you say BS Engineering, Engineering, yes sir. Yung enough units in math, BS Physics, and after na ma-hire ka ng Pag-asa or even outside there, you will undergo 1 year intensive training on meteorology. Ayun. Bakit ko konti lang ang humahangad na maging meteorologist? Kaya nga, Mahirap ba talaga? Apparently, may shortage, may kakulangan. Unang-una, yung market po, kung magkakaroon tayo ng maraming courses sa meteorologists, marami mag-enroll, and then we will hire. Kasi yung 800 po, ngayon po, 900 na open, yung position sa Pag-asa, out of that 800, meron pa pong 100 na vacant. Kung meron po tayong 5,000 graduates in a year sa meteorology, saan po natin ilalagay? Yung sa 800 na binabanggit nyo, Sir Mon, na present workforce ng Pag-asa, ilan palagay nyo po doon yung porsyento na mga 30 years and above
sa serbisyo o 20 years up to 30 years sa serbisyo at ilan yung mga bata pa lang talagang kapapasok lang sa Yes, Pag-asa? I will admit, yung Pag-asa po is an aging Tumatanda na institution. talaga. Ang average po namin is 45. And although we are hiring mga new graduates, and of course nga pala Kajos, ay nagkaroon kami ng special BS Meteorology course na tinatagpo ng DOST at ng ating Congress. Through the help of Congress, that's only the first batch. And after that, ay wala pa pong kasunod. So ang gagawin po natin ay 2-year course po yun eh. Kasi may basic knowledge silang 2 years. And yung BS Meteorology, in-offer po after 2 years nila. Ayun. So in other words, Meron na po kami 25 graduates. 25 graduates. one cannot be directly hired by a foreign weather bureau or agency na fresh graduate pa lang. Kasi kailangan experience ka Kailangan muna. po may And experience. ang experience na pinag-uusapan dito, maraming taon. Doon sa amin po, doon sa aming forecasting section, yung mga forecaster po natin, Yes, sir. hindi po sila matatawag na isang eksperto sa larangan ng forecasting. Ang sabi nga po ng isang senior doon, at least mayroon kang experience na 1 year. Correct. Or even 10 bagyo. Bago ka na sabihin na expert. na para sabihin meron ka ng experience. Ayun. That is how hard po ang maging isang experienced forecaster. Aha. Yung ano ba, dito ba sa ating bansa, sa ating private sector, may mga kumpanya rin ba na nag-hire ng mga weather forecaster? Actually, meron pong mga yung independent, yung private na weather, yung ano, Outfits? Yes, meron po silang nakuha na taga-Pag-asa. And I will identify Mr. Amado Pineda, who used to be the chief ng forecasting, ay manager na po sa isang weather company. Yung weather company na yan, privately owned, so they sell their services to other Yes, corporations? they sell their services, but then however, there are times that they're getting their data from Pag-asa. From Pag-asa pa rin. Yes. Pero sir, ito, may politika ba sa Pag-asa and how serious is the politics if there is any sa Pag-asa? As far as I know, sa palagay ko, personally, I would admit na wala. Wala naman. Wala naman. Pero how about the relationship of Pag-asa with the entire Department of DOST? I think it's okay. Being DOST, the mother unit ng Pag-asa, ay medyo we are being controlled. Siyempre, supervised kami. Hindi naman kami independent from DOST. We have the mother unit, mother department I mean. Kaya medyo okay lang naman ang relation. Pinapakinggan naman ang Employees Association, at least yung boses ninyo at yung inyong mga sentimiento dyan sa Pag-asa. Yan po ay sasagutin ni Mr. Agustin after we pause for a short break. Diyan lamang po kayo. Magbabalik ang Political Watch.